Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Inang Nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. Kahapon ay ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Exaltation of the Cross. Ito ay magkatambal na kapistahan. Ang krus ni Jesus at ang krus ng ating mahal na ina ay pinagkakaisa, no? At sa kanilang mga paghihirap at pagdadalamhati ay pinagkakaisa din natin ang ating mga karanasan ng pagdadalamhati at paghihirap. Kaya kung papaanong si Jesus ay naging matagumpay sa kanyang krus, sa ating pagbuhat din ng ating mga pagdurusa at pagdadalamhati sa buhay, ay matatamo din natin ang kaligtasan. Matatamo natin ang buhay na walang hanggan. At ang ating mahal na ina ay ang patuloy na magpapaalala sa atin ito sa kanyang mga pagdadalamhati. Sa pag-usad ng panahon ng maraming mga taon, no, ay may 7 pagdadalamhati si Maria na naitukoy natin. Ano yung 7 sorrows of Mary? We have identified throughout the centuries 7 sorrows of Mary. Ano yung 7 sorrows of Mary? Una, nung siya'y nagpunta sa templo para iharap ang ating Panginoong Jesus, at si Simeon sinabihan siya, no? Your heart shall be pierced with a sword. No? Pagkatapos nun, maalala natin yung flight to Egypt. Nung ang buhay ni Jesus ay nanganib dahil pinapapatay ni Herodes yung mga bata dahil nagsabi sa kanya na mula sa mga batang iyon ay magkakaroon ng isang hari ng Israel. Kaya pinapatay niya. Kaya si Mary, si Joseph, no, mahirap silang nagpunta sa Egypt, no? Sorrows of Mary. No? Pangatlo, no, yung pagkawala ni Jesus sa templo. Di ba nawala si Jesus sa templo? Si Maria sabi, anak, ba't mo ginawa ito sa amin nung matagpuan siya sa templo? No? Balisang-balisa kami ng iyong ama. No? 3rd sorrow. 4th sorrow. No? Nagkatagpo si Maria at si Jesus sa daan ng Kalbaryo habang buhat-buhat ni Jesus ang kanyang krus. Panglima, ang kamatayan ni Jesus, ang pagpapako sa kanya at ang kamatayan. Pang-anim, pagbababa kay Jesus mula sa kanyang krus. At yung huli, 7th sorrow, yung paglilibing kay Jesus. No? Throughout the centuries, we have identified these 7 sorrows. Pero pag inisip natin, hindi lang ito, malamang ang mga dalamhati ng ating mahal na ina. No? Namatay si Joseph. No? Malamang na nagdalamhati din si Maria. Umalis si Jesus sa bahay para magsimulan ng kanyang public ministry. Malamang nagdalamhati si Maria. No? Maraming pagdadalamhati sa buhay ni Maria. No? At narinig natin sa ating ebanghelyo ngayon, si Maria nasa paanan ng krus ng kanyang minamahal na anak. Sipin po lang natin, no? Kung maari lamang na ilagay natin yung ating mga sarili sa pangyayaring iyon, no?
Kung ikaw si Maria at ikaw'y nandoon sa harap ng krus ng iyong anak, anong gagawin mo? No? Nakita mong pinatay sa harap mo, nakita ng mga mata mo yung pagpatay sa anak mo. No? Ano pang bibigat na dalamhati doon? No? Minsan po, ako ay sumama sa isang pilgrimage, no? At dinala kami sa isang museo sa Europe na kung saan nandun yung mga imahe at mga paintings ng ating mahal na ina. Iba't ibang rendition, no? Halimbawa, yung si Maria sa harap ng krus. May mga nagpainting, no? Si Maria, no, umiiyak pero kalmadong-kalmado, no? Meron namang mga painting na parang naghi-hysterical si Maria at halos hinimatay na, no? Tapos may mga image ng Pieta. Merong hawak-hawak si Jesus, no? Ng mahal na ina. Merong kalmadong-kalmado lang, pero meron dong iyak ng iyak si Maria. Talagang dalamhating-dalamhati. No? Nagtatalo yung mga pilgrims, narinig ko. Pinagtatalunan nila, ano kaya ang nangyari kay Maria? Kalmado kaya nga siya o hysterical siya? No? Tinanong nila ako, sabi ko, ikaw ba naman kung ikaw ang ina? No? Will you take it lightly? No? No? Kung yung painter, no, dinipict niya si Jesus, si Mary, no, na nag-hysterical sa akin, okay lang 'yun, no? Malamang hindi mapunan ng kahit ano ang lungkot at dalamhati na nararamdaman ng ina. Pero yung mahalaga doon ay si Maria, kalmado man or hysterical, nasa paanan siya ng krus. At ikaw, ina, na nasa paanan ng anak mong pinatay sa krus, napakalaki ng katapangang pinakita ng ating mahal na ina. Mary was so courageous, to be able to accompany her son, Jesus, in his death. Hindi po ba yung mga nanay, sinong nanay ang hindi magdadalamhati kung naghihirap ang kanyang anak? Naalala ko yung nanay ko nga, no? Pag may sakit lang kami, no? Yayakapin yan kami, tapos sabihin, akin na lang yung sakit na yan. No? Kung pwedeng akin na lang yan, lipat na lang sa akin. No? Diba? Siguro si Maria yung nasa harap ng krus, ganun din. No? Kung maaari lang, ako na lang. No? Pero buong tapang hinarap ni Maria dahil alam niya, ito'y bahagi ng misteryo ng Panginoong Diyos. Ito'y bahagi ng plano ng paghihirap at pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Bahagi ito ng pagliligtas ni Jesus sa sangkatauhan. Kaya kahit na masakit sa puso ni Maria, nandun siya, buong tapang niyang hinarap ang paghihirap ng kanyang anak. No? At yung paghihirap ng kanyang anak, no, kaisa ng kanyang puso, at ang kanyang paghihirap ay kaisa din ng kanyang anak. Isipin natin ngayon, tayo ang nandun sa paanan ng krus. At iugnay natin sa Panginoong Jesus, sa pamamagitan ni Maria, lahat ng mga pagdadalamhating nararanasan natin sa buhay natin ngayon. Alam ko, bawat isa dito, may dinadaanan kayo sa buhay. Hindi maaring wala.
May kanya-kanya tayong problema. Kasi pag wala ka ng problema, malamang patay ka na. Dahil yung patay lang ang walang problema. Gusto niyo bang walang problema? Gusto niyo walang problema? Ayaw. Lahat tayo may mga pagdadalamhati. No? Pero alam ninyo, merong napakalaking temptation. Ano yung temptation? Pag nagdadalamhati ka at naghihirap ka, parang ikaw ang nagiging sentro ng mundo. Naalala nyo, naisip nyo po ba yun? Pag dumadaan ka sa suffering, no? Pag dumadaan ka sa suffering, parang hindi mo mapansin ang lahat ng tao, nakatuto ka doon sa suffering mo, no? Kaya yung napakalaking temptation na kapag meron tayong problema at paghihirap, pagdadalamhati, no? Tayo yung sentro ng mundo. Pero hindi. No? Huwag tayong bumigay sa ganong temptations kasi kinakailangang magpatuloy ang buhay. At makita natin na ang kabuuan ng buhay na ito at katiting lang yung ating paghihirap sa paghihirap na dinaranas ng sangkatauhan sa buong mundo. Hindi ko sinasabing minamaliit ko yung paghihirap natin. Pero ang sinasabi ko, katulad ni Maria, no? Iniugnay niya kay Jesus ang kanyang mga paghihirap. Kaya kahit hirap na hirap siya sa kanyang sarili, kaya pa niyang lumabas sa kanyang sarili para makapagbigay ng lakas sa kanyang anak. Nagkaroon ng malaking pagbaha sa Libya. 5,300 people dead. 10,000 people missing. Naanod sa dagat. Try to imagine the families of all these people. No? And the suffering, the sorrows, the pain they are experiencing now. Almost 3,000 dead in Morocco after the earthquake. Kamakailan. Imagine the pain and the sorrows of these 3,000 families. No? At iba't ibang paghihirap sa buong mundo. No? Naalala ko nung isang araw po, naglibing po ako ng madre, 102 years old, no? Tapos yung kanyang kapatid buhay pa, no? Tapos nagkuwento siya, sabi niya, nung World War II, hirap na hirap kami, no? Walang pagkain, no? No? At kung magkaroon kami ng kanin, kahit man lang sa isang araw, no? Ay napakalaking sorpresa at biyaya na. No? No? Imagine. Tapos tayo, madali tayong mag-complain, kakaunti lang. No? Hindi tayo sentro ng mundo. No? My dear brothers and sisters, siguro itong pagdiriwang natin ng pagdadalamhati ng mahal na ina, magturo din sa atin na sa lahat ng mga pagdadalamhati natin, no, hindi tayo papayagang mawala ng Diyos. Yung mga dalamhati natin, ibigay natin kay Maria. At sabihin natin kay Maria, Maria, mahal na ina, ipagkaisa mo naman yung aming mga paghihirap, pagdadalamhati sa iyo para iakyat mo din sa iyong anak. Para yung pinakita mong katatagan sa harap ng krus ay maging amin ding katatagan sa gitna ng mga paghihirap at pagdadalamhati sa buhay. 70th canonical establishment of your parish, Holy Family, Rojas District. Naka 70 years na kayo.
At isipin po ninyo na hindi lang yan mga maliligayang mga panahon. Maraming panahon sa 70 years na yan ay maraming dumaang pagsubok, paghihirap at pagdadalamhati. Pero ngayon, nandito pa rin tayo. Nakatayo pa rin ang ating simbahan. At kayo, ang tunay na simbahang katawan ni Kristo, ay patuloy na nagiging matatag. Dahil sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. Kaya magpasalamat po tayo ngayong gabi sa misang ito. Magpasalamat tayo sa ating mahal na ina na nagpapaalala sa atin na sa gitna ng mga dalamhati ng buhay, patuloy tayong magiging matatag kapag iniugnay natin ang lahat ng ito sa paghihirap ng Panginoon. Kung papaano si Jesus ay muling nabuhay at naging malwalhati sa piling ng kanyang Ama, ganun din ang ipagkakaloob sa atin. Amen. Magsitayo tayo. At sama-sama nating itaas sa Panginoon ang ating mga panalangin at kahilingan ngayong gabi. Hilingin natin ang tulong ng ating mahal na ina na patatagin tayo sa gitna ng mga pagsubok ng buhay. Sabihin natin, Panginoon, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, dinggin mo kami. May this building which we dedicate to your name be a house of salvation and grace, where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Mga kaparokya, mag-like and subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com/hfprojas, at sa ating Facebook page, www.facebook.com/hfprojas. At manatili nakatutok sa ating Facebook page para sa mga updates. Maraming salamat po, mga kaparokya.